book niyan mga taga London naman. So, kumbaga parang tuloy-tuloy siya. So, puwede kasing mag-book yung London, pero Hong Kong client pa din. So, Hmm, ito yung Twilight. So, basically late reads lang siya. So, parang trades booked after 8 PM. So, 'pag month end kasi kailangan nating i-report 'yun, yung mga trades booked after 8 PM. So, actually puwede nating tanggalin yung November pala, yung November 3 kasi November na rin naman 'to. Pero, okey lang din naman siya. P&L wise hindi siya masyadong malaki. So, madami pa din naman yung, October 31. Tapos, so eto galing siya sa river kaya tinanong kita kung may river ka nung, last time. So, sa river, dun sa menu, punta ka dito sa trading canvas. So, pindutin mo 'tong trade. Usually kasi yung risk, viewer, so nandito kasi yung parang risk viewer is parang summary ng PNL. So, 'pag tiningnan mo 'to, sige buksan ko lang yung risk. Medyo ako. Ito pala may bukas ako, risk view. So, ito yung summary ng PNL. So, kunyari, tingnan natin 'to, wag na 'yan. CFX 322. So, 'pag binuksan mo 'yan meron ka dun sa 'pag ni-navigate mo yung ano, meron ka dito main, tapos makikita mo dito meron kang view type. So, puwede yung desk head. So, yung desk head is, um high level view ng PNL mo. So tapos tingnan mo yung market data. So kung wino-work on natin is 31, so punta ka dun sa 31 October EOD. So dapat itong PNL na 'to, mag-match siya kung ano yung nasa PCP. So tingnan natin, CFX 322. So 'pag pumunta ako sa PCP, 'pag finilter ko yung CFX 322. So, dapat yun din yung makikita ko, 10,964. So, ayan, eto yung EOD PNL with COF USD. So, ayan, close naman siya. Minsan kasi FX, rate lang yung difference. So, yung EOD, um, with COF USD. So, 10,946, meron tayong 10,964. So, close naman siya. So, to validate din, kunyari funding, so puwede mong tignan dito, yung funding is under carry. So, tingnan mo funding is 140. So, I think yun yung, um, pero kasi dapat ang titingnan natin dito ay T+1, ayan. So, ang kinukuha kasi ni PCP funding EOD funding T+1 which is 140, which is tama dito sa, sakto naman siya sa PCP. So, ngayon itong EOD funding plus itong EOD PNL dapat yan yung total PNL mo ngayon. So, magkano ba 'to? 286, tama ba 286 ba? So, 'pag tinanggal ko tsaka yung Adshpat pala hindi kasama. So, sa view na 'to, walang Adshpat dito. Adshpat hindi kasama. So, 'pag tinanggal mo, ayan. So, 11,146. So, yun yung EOD PNL mo. Ito without funding 'to. Tas with funding, ito with funding pero ang kinukuha niya na funding EOD funding pero dapat etong T+1 plus ito, yan yung PNL. So, yan. So, gano'n siya. Tapos meron kang ibang view din. So, usually tinitingnan namin kunyari currency, per currency ta's i-click mo lang apply. Ta's papalitan mo uli yung date dito. So, laging EOD. Ito naman kung ano siya yung book na yun
ano yung exposure niya per currency. So, dito mo siya makikita. So, ayan yung position, yan yung exposure mo. So, ito in USD, ito in currency. Tapos makikita mo din dito yung EOD, PNL, market environment. So, market environment is, sorry, market move is market environment sa PNL natin dito. Ito siya. So, makikita mo siya dito per currency. Tapos makikita mo din kung ano yung spot rate na ginamit. So, kung kailangan nating mag-compute kung magkano yung PNL, puwede natin 'tong gamitin na view na 'to. Tapos itong PVO1 is yung risk. So, kung magkano yung risk for that, for each currency. Ayan. So, so far yung desk head lang naman yung ginagamit natin tsaka yung currency. So, yung currency usually kapagka nag-i-investigate tayo. Pero 'pag iko-compare lang natin yung PNL sa PCP, yung desk head lang yung gagamitin. So, yan yung sa risk viewer. Ngayon, itong trading canvas, ito naman yung may trade details, trade breakdown. So, kunyari, so itong Twilight kasi, kailangan natin siya per deal. Kailangan ko ng gan'tong, view. So, so 'pag binuksan mo yung trading canvas, lalabas 'to, ta's punta ka dito sa river query. Ta's meron ng query na um, tawag nito, naka-set, parang may saved query na. So, ito yung query tapos 'pag ira-run mo siya on kunyari, ngayon workday 1, kung workday 1 mo siya ni-run, wala ka ng babaguhin kasi naka-set na siya. So, yung report date mo is T-1. So, yung T-1 mo is October 31 naman. Pero kung kunyari i-run mo siya tomorrow, which is iba na yung T-1 mo tomorrow, 'di ba? November 3 na. So, kung gusto mo October 31 pa rin, ise-set mo na siya as October 31. Papalitan mo na yung report date. And then, ano lang, run the query. So, 'pag nag-run ka, search trades. Iki-click mo lang yung search trades. Tapos, lalabas na 'to. Ta's extract mo lang, dito, download all. So, 'wag download selected kasi dito may na-select ako kanina. Pero kailangan ko kasi lahat. So, download all. So, pagka-download all mo niyan, ito yung mada-download mo, all trades. So, ito yung all trades. Ang gagawin mo lang, kukunin mo 'tong dump na 'to. Send ko sa'yo itong link for today, for this. Hmm, eh, saan ka dito? So 'yan. Ida-dump mo lang siya dito. Nilagay ko na kasi kanina. So, patungan mo lang kung ano yung laman nito. So, usually niro-roll ko lang yung template every month. So, dito siya naka-save. Ayan, niro-roll ko lang siya. So, i-dump mo lang dito yung data tapos double check mo na lang na merong, formula kasi 'to. So, check mo na lang na tama yung formula. Tapos make sure din na yung FX rate ay updated. So, October 31 lang. So, yung FX rate may PCP1 ka naman, 'di ba? Hello? Yes, yes, oo. Hello? Sorry, akala ko nawala ka. Anyway, so dito sa PCP1, punta ka dito, actually kahit saan. Puwede dito sa business, may BFC, may valuation control. So kunyari sa valuation control, i-click mo lang 'tong FX rates, ta's ito yung lalabas. So lalagay mo lang dito yung date. So October 31 yung gusto natin, tapos yung reporting currency USD, ta's extract mo lang 'tong lahat. Tapos ida-dump mo lang din dito yung, rate. Okay. And then once ma-update mo na 'tong source data tsaka yung FX rate, merong pivot dito sa Twilight na, ano 'to, na tab. So refresh mo lang both
pivots. So refresh, refresh. So ngayon, yung lahat ng naka-red dito, naka-ano kasi 'to, eh, for conditional formatting. So may certain threshold. Ano na nga ba yung threshold? Magkano ba 'to? 1,000,000, 10,000,000, parang 10,000,000 in currency. So anything not between, basta plus minus 10,000,000, yun yung kukunin natin. So yun yung ire-report natin. Yun yung titingnan natin kung meron tayong kailangang i-report na Twilight na P&L from the Twilight deals. So itong lahat ng naka-red, ifi-filter mo dito. So kailangan i-refresh mo din 'to. Tas yung sa CCY, so CNH, HKD, JPY, TWD. So lahat yon i-filter mo dito. Tapos may formula uli dito, so PL bridge. So ito naman, titingnan niya yung estimated P&L. Kasi dito sa source data meron kang parang estimated P&L, kinalculate kung magkano yung P&L per deal based kung ano yung, minor currency, major currency. So 'pag anything above, 50K, so it's, in USD na 'to, 50K USD. So kailangan mong ano 'to, extend yung formula, make sure na lahat ng rows may formula, ayan. Tapos i-filter mo dito yung my breach. So select breach. So for this month, ito lang yung meron. So i-copy mo yan from this row, copy mo lahat, PL breach. Tapos i-paste mo dito. So from column O, copy paste. Tapos unfilter uli natin. Ayan. So ibig sabihin, ito lang yung mga deals na nag-breach. Ngayon, bakit natin siya pinaste dito? Kasi yung P&L kasi dito estimate lang siya, hindi siya yung actual P&L. So ngayon, kunin natin, pero 'pag tinignan mo dito, ang net nilang lahat minimal lang din siya. So kunin natin itong mga deals na 'to para makuha natin kung ano talaga yung river P&L, tsaka kung may VA siya. 'Pag may VA kasi ire-report mo din siya as VA, value added P&L. So para makuha natin 'tong trades na 'to, kung magkano talaga yung P&L niya, kunin natin 'tong UTI, parang ito yung trade ID. So balik tayo sa, um, trading canvas. Dito naman tayo sa today's trade. Tapos, tama ba? Trade query pala, sorry. Trade query. Wait lang, tama ba 'to? Sorry, wait, nakalimutan ko. Wait, sorry, mali mali ako. So pupunta tayo dito sa risk viewer, tapos hahanapin natin yung book na yon. So yung book na yon kung saan meron etong FJPY HK. So ito yung portfolio name or yung book name. So dito, so pwede dito, select book. So tanggalin natin 'tong old. So i-paste mo lang, ayan, tapos apply. Tapos, ang expectation kasi since, late deal 'to, ang expectation is sa November 3 natin siya makikita na, na search na P&L or yung market data niya November 3. So hindi mo 'to papalitan, yung date dito. So click mo lang 'tong parang sun, ayan, today's trades. Tas dito sa filter, puwede mong ilagay yung UTI. So kung ano yung UTI dito, itong mga UTI.
Tapos filter. Ayan, so andito yung deals natin. So, 4 na deals. So, i-download lang uli natin 'to. Tapos tapos ko lang ayan. So, eto naman ilalagay ko dun sa river tab. So, river tab. So, naka-accumulate yung mga so last time madami siya. Ah, Kasi parang picture yung iba. oo, nilalagay ko yung ano, yung mamaya yung parang screenshot nung eto hindi ko nalagay. Pero anyway, so ilagay ko dito yung, trades na yun. So make sure lang din na yung ano, yung header pareho. Kasi naka-formula kasi siya dito, eh. So, baka hindi niya makuha ng tama yung PNL. Ayan, katulad yan. So, ayan, tama naman. So, 0 VA. So, pag tinignan natin dito, ito yung PNL niya, 6.33 yung VA. Ba't hindi niya napipick up ng tama yung VA? So, anyway, yan. Ito pala, nakuha naman niya. So, usually, ang ginagawa ko ay si-screenshot ko to. Para lang proof na tama yung nakuha natin. Ah, pinilitan na lang sa baba. Ayan siya. So, 'pag okey na, se-save lang natin. So, ibig sabihin nakuha na natin yung PNL, 'yan. Ta's ise-send lang natin. So, kung sino man yung kunyari itong portfolio na 'to, ano kasi 'to, GC yata or GC nga ba 'to or G10. So, kung sino man yung gumagawa ng G10 or GC na na desk, titingnan niya meron ba akong kailangan i-post. Usually kasi kunyari ito, tapos yung ipo-post ko kasi net PNL per portfolio, isahan lang. So since ito, yung net PNL niya ay ano naman, minimal lang, 6 lang din, tapos yung VA niya 6 lang din. So usually kapag immaterial, hindi na siya pino-post. Pero 'pag malalaking PNL yan at portfolio level, magpo-post kung sino man yung nagha-handle nung portfolio na yun or yung desk na yun. So yung prepare nito, ang gagawin niya ise-send lang yung report. Tapos kung sino man yung may-ari nung book, siya yung magpo-post. Regardless if significant or hindi yung Um, papagutin sa review. ise-send lang na yung prepare, ise-send lang niya. Ngayon magde-decide si book runner, material enough ba 'to para i-post ko siya or hindi. So since sa lagay nito 6 USD lang 'to, so immaterial siya. Kasi ang ginagawa natin, hindi naman kasi siya nawawala sa PNL, eh. Ang ginagawa lang natin na instead na ma-report siya sa November 3, kailangan i-report natin siya sa October 31. Kasi technically, October 31 na PNL, October 31 na deal talaga siya. Nagkataon lang kasi na on a daily basis may cut-off yung system kung ano lang yung pi-pick upin niya na deal. So, ayun, kinukuha lang month end lang naman ginagawa yun para ma-report ng tama yung mga deals. So, ang adjustment mo on a month end, temporary lang siya. So, when you say temporary, mapo-post siya ngayon tapos mare-reverse din siya sa kinabukasan. So, ngayon kunyari,
say, kunyari 60,000 to, $60,000. So magpo-post ako sa PNL ngayon ng positive 60,000. Magre-reverse siya bukas as, negative 60,000. Ngayon, sa November 3, yung system ifi-feed naman niya talaga 'to, itong totoong PNL na 'to, nasa system naman talaga siya sa November 3. So yung reversal na yun tsaka yung system feed, magne-net off lang sila. Gets ba? Yes. Ayun. So yun lang. So parang forward mo lang instead na November 3 siya ma-report, kailangan ma-report siya sa October 31 kasi October 31 deal naman kasi talaga siya. So ginagawa lang naman siya every month end. Yeah. Sa case nito dahil maliit, wala namang gagawin din diyan si book runner pero kailangan pa rin nating i-send yung report. So, Mm. saan na ba yun? Highlight din. So ito, ganito lang siya 'pag sini-send. Play mo lang din. Exception. Nasa TFC FX ka naman 'di ba? Yeah. 10:30 mo. Eto. Make sure na naka-save lang yung file. And then, ayan, send natin. Yun lang naman yun. So, try mong i-play around yung file or yung river kung ma-navigate mo siya. Kung kaya. For example, immaterial yung value, need pa rin natin mag-temp adjustment. No need na, no need na. Pero kailangan pa rin natin i-send yung report. Send out. Kumbaga, meron pa rin siyang gantong report and then si book runner na. Kasi hindi lang 'to pang ano, yung sakop niya hindi lang pang GFX. Minsan kasi may ano din yan 'to, may GDM na books na nasasama. So 'pag kaya may GDM, may equities din yan. So for the whole of Hong Kong siya. So kung merong FX deals na na-book after cut off for the whole of Hong Kong, mafa-flag din lang siya dito. So kailangan pa rin nating i-send yung ano, yung report. Tapos si book runner na bahala, titingin kung, ay eto ano lang 'to, immaterial, so hindi ako magpo-post ng adjustment. Ate, Yun thank lang. you. Alright, may questions ka? Wala naman. I think straightforward naman yung procedure. Yep. And then, Try mo na yung lang i-play around din yung yes, river para din kasi kahit ako nalilito din ako kung ano yung gagawin ko minsan, kung saan ko kukunin, ganyan. sige, Pero sige. ayun, yun lang Try naman. try ko na lang Thank extract, Oo, gawa try mo na gawa lang na kung ng same copy. ba yung may extract. Oo, i-try mo i-parallel kung same ba tayo na Sige. makukuha. Alright, thank you. Yun lang. Thank you, thank you. Sure, thanks. Bye. Bye-bye. Hello. Hello. Lampas. Oh no, why?